Ang makararanas ng mula 2 hanggang 4 na oras na rotational brownout ang ilang lugar sa Mindanao. Si Senador Coco Pimentel na taga Cagayan de Oro City magpapatawag na umano ng hearing ukol dito. At kaugnay niyan, makakausap po natin sa telepono si Senador Coco Pimentel. Magandang tanghali po, Senador Pimentel. Si Maris Umali po ito sa Balitang Hali. Okay, magandang tanghali, Maris and June, sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Senator, kailan niyo po balak magpatawag ng Senate hearing kaugnay nitong nararanasang rotational brownout sa Mindanao po? Well, alam mo, karapat-dapat lang na magka-hearing na po dyan para malaman natin ang katotohanan. Pero ang committee na in charge po dyan doon sa energy, at energy committee po yan, at si Senator Osmeña po, Sergio Osmeña, ang magsiset po ng hearing, no? Alright. At, pero siyempre, ipa-follow up ko po sa kanya kung kailan niya isi-set for hearing na po yung Mindanao Power Crisis. Pero Senator, balak niyo po bang gawin yan during the Holy Week break or pagkatapos na po, break, pag nag-resume na po? This break dapat kasi binigyan naman kami ng authority, nagbigay po ng authority yung Senate plenary for the committees to conduct hearings even during the break. Kasi hindi na dapat ito patagalin, sasabihin ko kay Senator Serge, kung kailangan ako magmakaawa sa kanya, na even during the break, mag-hearing na po rito kasi medyo emergency situation na ito. Yes, very urgent po, ano? Urgent, because it affects the daily lives of Mindanaonons. Hindi lang yung mga sa bahay, inconvenience, but even yung business climate po ay apektado. Senator, sabi po ng National Grid Corporation of the Philippines, kulang na kulang daw po talaga yung power supply mula mismo sa mga planta sa Mindanao. Pero sabi naman ng Mindanao Development Authority, artificial lang daw po yung power crisis. Ano pong reaksyon nyo rito? Narinig ko na yung dalawang explanation, ano, yung kakulangan daw ng supply, yung capacity minus demand, negative ang lumabas, yun daw ang kakulangan ng supply. Pero ang tanong ko, bakit naman lalampasan ng demand ang supply? Bigla bang nagkaroon ng influx ng new investments dyan sa Mindanao? Dumami ba bigla ang negosyo na biglang lumaki ang konsumo ng kuryente? Kaya ako medyo sa ngayon na hindi ko pa naririnig ang opinion ng mga expert. Sa ngayon, medyo doon ako pumapanig sa version ng Mindanao Development Authority na baka naman minamanipulate itong sitwasyon because somebody or some entity wants something to get something out of a simulated or artificial power crisis. So sa ngayon, between the two opinions, medyo doon ako pumapanig sa analysis or opinion ng Mindanao Development Authority that this may be an artificially created crisis. At kung sinasabi niyo po na artificially created crisis po ito, tukoy niyo po ba kung sino itong grupong ito o anong kumpanya ba ito? Wala pa. Kasi kung matukoy ko na yung grupo, di ibig sabihin nun talagang kumbinsido na ako na it's really an artificially created crisis. But now, I will pursue that angle and then tignan ko kung meron akong matukoy talaga, merong pinaroonan yung aking investigation doon, maniniwala na ako na talaga palang artificially created lang ito at kung sino itong responsible at bakit ginagawa. Yes, Senator. So exactly, this will be the subject of your investigation. Magsasagawa rin po ng investigasyon kaugnay sa bagay na ito along with the hearing of the Senate. That will be the line of my questioning during that investigation. Senator, may pondo po ba para sa rehabilitasyon o pagpapatayo ng bagong power plant sa Mindanao? Tatanungin ko rin sa Department of Energy yan. But alam mo, ang pondo is actually should not be a problem kasi energy, power, a priority po yan. Because how can the country develop kung we do not have sufficient power and sources of energy? So priority po yan. And then meron nga tayong conditional cash transfer. We can afford 49 billion pesos. Tapos meron pa ibang mga gastusin dyan na non-power related. Na kung talagang kailangan, the answer to your question is may pera. We just have to get it from some other government programs na po sa list of priorities, mas mababa sila. Alright. Huli na lang po, Senator. Ano po mensahe ninyo para sa mga kapwa nyo taga Mindanao na naghihirap ngayon dahil sa mga brownouts? Well, ang gusto ko sabihin sa mga kapwa ko Mindanao noon, I know their situation dahil sa kadalas kong bumisita sa Mindanao, ako po nakita ko mismo, naranasan ko po yung mga frequent brownouts and blackouts. So
bigyan po nila kami ng konting panahon para po maimbestigahan po natin ang punot dulo po nitong sources of blackout. Alright, maraming salamat po, Senador Coco Pimentel, sa inyong panahon. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po. Salamat.